your beloved Boss Mike Cervera. Si Digong, mga kababayan, no, pinag-aagawan na ito kung saan ikukulong. Pasok! Sa matagal na panahon, iniugnay natin ang issue ng crimes against humanity sa International Criminal Court o yung ICC. Oh. Ito kasing reklamong kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Oh, yan din. Crimes against humanity, mga kababayan, ay yan din yung kinakaharap ni Digong, ni Rodrigo Duterte sa ICC. Mga kababayan, tandaan nyo yan, ha? Oh. Pero hindi kasi alam ng marami, meron po tayong sariling batas tungkol dito. Ito ang problema. Meron din pala tayong sariling batas niyan tulad ng isinampa sa kaso, na kaso sa ICC. Oo, tuloy. Oy, shoutout po sa inyo lahat. O, tuloy na. Ang Republic Act 9851, pinirmahan noong panahon ni Pangulong Gloria Arroyo noong December 2009. Ito po ang mga pinaparusahan ng batas na ito. Nako. Ang paglabag sa international humanitarian law, genocide at ang crimes against humanity. Nako. Simulan po natin dun sa crimes against humanity dahil yun po ang nirekomendang kaso ng Quadcom laban kay dating Pangulong Duterte. Medyo malawak po ang definisyon nito sa Section 6. Ito po ang sistematikong Pakinggan nyo maigi, ha? atake sa mga sibilyan na maaaring gawin sa mga susunod na paraan. Mm. Dariyan po ang willful killing, extermination, enslavement at deportation, Nako. severe imprisonment at torture, Oh. rape and sexual slavery, persecution at enforced disappearance, apartheid at mga aksyon na nagdudulot ng malawakang pagdurusa. Ang lawak talaga ng sakop, mga kababayan. Napakarami. Saan kaya dyan papasok? Parang lahat yan pinakyaw ni Digong, ano? Digong, mamigay ka naman. Sinolo mo pati itong mga kaso na to. O, tuloy. Ang Section 4 naman ay tungkol sa war crimes sa mga krimen na nangyari sa gitna po ng giyera. Ang Section 5 naman ay tungkol po sa genocide o yung pagsira sa isang national, ethnic, racial o religious group. Nako. Mahalaga po rito ang Section 8, ang criminal liability. Yan, yung Section 8. Ano yan? Ano yan liability na yan? Pasok. Nakasaad kasi sa batas na ito ng isang tao ay may pananagutan hindi lamang kung siya ang gumawa ng krimen, pero kung siya rin ang nag-utos o nag-udyok sa iba. Nako, yan na mga kababayan. Hindi lang yung ikaw yung gumawa, pati yung mga nag-utos, mga kababayan, ay sakop. Aminado si Digong na siya yung nag-utos. Di ba? Aminado si Digong eh. Ako yung nag-utos dyan. Sa akin na lahat yan. Hindi naman pwede. Kahit yung mga gumawa, mga kababayan, nako, dawit. Tuloy. Gawin ng isang krimen. Oh. Sa Section 10 naman, may pananagutan din ang superior bilang isang principal kung hindi niya nakontrol ang kanyang mga tauhan o kaya hindi siya nagtatag ng mga patakaran para hindi po mangyari ang isang krimen. Naku, walang lusot mga kababayan. Kahit pa idahilan ni Digong na hindi naman ako yung nagano niyan eh. Nandiyan ba si Takero? Takero! Hindi naman ako yung nag-implement niyan. Oo, ako nagutos pero hindi naman ako gumawa niyan. Wala, hindi yon hindi yung valid na katwiran mga kababayan. Dito mga kababayan, nag-utos at inutusan, mananagot. At hindi pa, mga kababayan, hindi lusot dito yung katwiran, ulitin ko lang, na hindi naman yan yung utos ko eh. Kung nag-iba yung resulta, wala akong kasalanan dyan. Hindi ho. Dapat gumawa ka ng kaparaanan para hindi nangyari yung mga bagay na yon. Ang tanong, ginawa ba ni Digong? Hindi. Bagkos inulit-ulit niyang iutos. Patayin nyo. I-encourage nyo na lumaban para mapatay na yan. Para tapos na ang problema. Ganyan yung mga banat ni Digong. Mali pala yun. Ayan mga kababayan. O ano pa? Ang parusa sa malubhang paglabag ng batas na ito ay ang reklusyon perpetua. Nako, reklusyon perpetua. Mga kababayan, reklusyon perpetua habang buhay na pagkakakulong. So habang buhay sila mga kababayan, nandoon sa kulungan. Ilang taong pa kaya makukulong si Digong? Sana umabot din ng 7 taon para tumabla si Dilima, no?
Hindi makakatabla si Dilima eh. Si Dilima, 7 taon halos eh. Tapos si Digong mga ilang taon. Putik na yan, baka hindi na abutin o manghina na hindi na makatayo yan pagdating ng 2028. Paano pa makakampanya yan? Sino kaya ikakampanya niyan? Diba? Alangan naman ikampanya niyan si Sara. Kung may impeach si Sara, diba? Sa bagay, kung magre-retiro, magre-resign, magkuko siya at hindi tutuloy yung impeachment niya, pwede. Ang problema kahit mag-resign si Sara itutuloy nila yung impeachment. Wala rin mangyayari. Diba? Kaya mga kababayan, tapos na ang karer ng mga Duterte. Tinakot na nila yung award ng kademonyuhan. Kanila ng lahat Oo, kanila na lahat. Grabe. Dapat siguro, Digong, dapat namigay ka naman. Kaso hindi mo binigyan si Panelo. Diba? Dapat binigyan mo yan. Si Ipe, binigyan mo. Si Robin, binigyan mo. O di, yung buong grupo nyo, sama-sama kayo. Walang maiiwan, di ba? At danyos na hanggang 1 milyong piso. Maaaring kumpiske ng mga assets o pag-aari ng nahatulang guilty. Nako, yan ang masakit, mga kababayan. Kapag nahatulan silang guilty, lahat ng mga tinatago-tago nilang mga ari-arian, kahit pa nakapangalang kay Kapre, kay Manananggal, kay Duwende, basta nasilip, napatunayan na yan ay pag-aari mo, sequester yan. Sequester. Kukunin, forfeited. Ngayon, ang tanong, kung may ganun tayong batas, Yan. paano pa ang reklamo? Ito na mga kababayan, ang tanong. Ito na mga kababayan, pakinggan nyo to Ang tanong mga kababayan. Ang tanong, kung may ganun tayong batas, paano pa ang reklamong kinakaharap ng dating Pangulo sa ICC? Yan. Paano na nga yun? So, pag-aagawan na lang nila si Digong. Puta, si Digong pinag-aagawan mga kababayan. Dito ba sa Pilipinas si kukulong o sa ICC? Mamili na kayo! Ayan, pinag-aagawan na! Si Digong pinag-aagawan kung saan ikukulong. Talay! So, sino ang may jurisdiksyon? Nako, ayan na. Mag-aaway pa ba tayo dyan? Pagdidibatihan pa ba natin kung saan ikukulong yan? Di ba? Kahit saan! Di ba? Kahit pala, bunutan na lang daw. Magbunutan na lang kung kanino. Putik na yan, Digong! Oy, mga DDS, pagtanggol nyo si Digong. Pinag-aagawan na kung saan ikukulong. Jack and Poy na lang, Jack and Poy. Hali-hali, hoy. Sinong matalo? Siyang unggoy. Puta, ganun na lang mangyayari dyan. Diba, mga kababayan? Grabe. Kahapon, kita nyo, alin ang isasampa? Sandamukal din. Eto na nga, papasok pa yung ICC. Papasok pa yung impeachment ni Sara. Ang dami pang demanda ni Sara, terorista. Nabansagang terorista. Diba? Kaya nga etong si Digong, mga kababayan, tama lang yung nasulat, yung ating binalita kanina, kagabi, hindi ko alam. Kailan ko ba yung binalita? Na na siya yung pinaka baliw na naging presidente sa balat ng lupa. Tuloy. At ito po ang isa pang importanteng probisyon. Ano yan? Ano yung provision na yan? Napaka-importante daw. Pakinggan natin. Sa Section 17 ng batas, nakalagay kasi na maaring magbigay daan ng Pilipinas kung sakaling meron ng isinasagawang investigasyon o prosekusyon sa parehong kaso ang ibang international tribunal. Nako po, yan na. Pwede daw magbigay daan, ipapamigay na lang si Digong. Ay! Mga DDS! Yung si Digong ninyo, papamigay na lang. Puta. Anong sabi ko sa inyo dati? Diba? Malamang to si Digong, pamigay na lang sa ICC. Wala na. Paano na? May mga sisigaw pa kaya ng
DDS, DDS. Kung ganon, mali raw isurrender na lang ng Pilipinas ang isang suspect sa International Court. Nako po! Sabi na. Isusurrender na lang daw. Oo, si Digong. Oh, surrender na daw natin si Digong. Saan, mga kababayan? Sa ICC. Ako, pabor ako doon. Bakit kanyo? Para na hindi na manggulo yung mga taong grasya dito. Kung gusto ninyo mag-rally at samahan si Digong, puntan yun. Doon. Sa Europe yun. Kukuha kayo ng ng visa. Oo. Ha? Kukuha pa kayong visa. Pero kung dito walang visa, kaya baka araw-araw nandun yung tatlo. Di ba? Nandun yung tatlo. Nagpe-prayer rally yung tatlo. Puta. Digong, tatlo na lang yung taga-suporta mo. Paano pa yan? Wala na. Ayaw ka nang ipagtanggol. Bakit? Nakita na nila na wala nang sumasama sa iyo. Ang mga tao ayaw na. Oo. Namulat na sila ng tuluyan sa katarantaduhan mo. Di ba, mga kababayan? Wala na. Na nagsasagawa ng investigasyon. Kaya't yan po ngayon ang mahalagang tanong. Kung saan po posisyon ng gobyerno ng Pilipinas kung tuloy ang sasampa ng ganitong kaso ang dating Pangulo sa sarili niyang bayan. Nako. Di pag-agawan nyo na lang. Tingin nyo, mga kababayan, saan natin to ikukulong si Digong? Paki-comment naman, mga kababayan. Sa ICC o dito sa Pilipinas? Paki-comment! Comment nyo yan, ha? Mga kababayan, nabot na ako ng oras. Oo, alam nyo, siningit ko lang ito dahil may date kami ni Jan Angeles. Opo, ha? Actually, namin ngayon meron kaming isi-celebrate kaming dalawa lang. So, mga kababayan, nakabook na kami doon sa sa kung mahal mo, dapat dadalhin mo ron. Mga kababayan, ICC. Talaga ba? ICC nyo gusto? Ayaw nyo rito? Ayaw ICC, Mr. President, Manong Bongbong, ICC gusto nila. So, mga kababayan, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo. Oo, tatry ko na mag-live mamaya uli. Muli, ako po ang inyong lingkod. Huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share bago tayo umalis. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na! Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.